Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay Sabado at ako ay pinag-overtime ng amo ko dito sa labas. Nagbabantay ako ng GPS. Ay kita nyo yan, yung parang UFO na yan. Yan, parang UFO sa likod ko. Nagre-recording na yan, 3 oras yan nagre-record sa satellite. Tawag dyan ay GPS. Isa yan sa mga binibinta ng amo ko dito sa South Korea. At mapunta nga tayo dun sa yung diba tapos ng nilabas na yung result ng skill test at yung mga nakapasa. At ngayon nga ay mga nagpapa-medical na yung mga nakapasa. Ibig sabihin niya pag pumasa sa medical na yan, ipapasa na yung medical result sa DMW. Di ko lang alam kung sa email lang o personal kang pupunta sa DMW, pero sa amin nun personal kaming pumunta nun sa DMW. Kasi ako nun wala akong alam sa mga email na yan kaya personal talaga akong pumunta sa DMW. Ang natatandaan ko nun dala ko yung passport ko saka yung medical certificate. Tapos parang yun lang yung dinala ko dati noon. Yun nga lang siguro, ewan ko lang ngayon, baka iba na ngayon yung mga pinapadala. Pero pinaka-importante talaga dyan ay yung passport saka medical certificate. At yan nga ang nangyayari dyan, ang daming nagre-reklamo kasi nga sa medical na yan yung iba ay madaling araw pa pumila, at hanggang pagdating ng hapon yung iba 10 oras na naghihintay nandun sa clinic, hindi pa rin tapos kasi nga ang nangyayari may palakasan ang nangyayari. Yan ang mahirap dyan yung mga Korean language school. At may nabasa nga ako na isang group nag-comment doon na 10 hours na siya nandun sa clinic, tapos nung dumating yung isang bus na galing sa mga KLC, kasi karamihan kasi sa KLC sa mga Korean language school kagaya namin noon, sinasamahan kami sa medical. Sinasamahan kami kami noon sa school namin noon 3 bus kami. At pagdating nga namin doon sa medical clinic hindi ko lang alam kung kami yung inuna o kasi pa ako noon kabado ako noon yun nga ang nangyayari. Ang sabi nung iba ay mas inuuna daw yung mga marami yung galing ng KLC, yung malalakas sa medical clinic, sa mga clinic, yun ang inuuna. Yun ang mahirap. Yan mahirap kasi yung iba wala namang hindi naman nag-aral sa Korean language school sa KLC, nag self study lang. Tapos pagdating nga dun sa medical parang napabayaan yata. Sabi nung iba tiyaga-tiyaga lang. Ang mahirap kasi dun, nagbabayad din naman pareho lang din naman ang bayad. Yun ang mahirap. Yung self study pagdating sa medical nagbabayad din naman. Yun ang mahirap kasi ang inuuna talaga karamihan dyan. Hindi ko nilalahat kasi hindi naman lahat ng medical clinic ganon. Meron talagang medical clinic na palakasan ang nangyayari. Tiyagaan nyo lang, habaan nyo lang ang pasensya nyo. Diyan natin masusubukan kung talagang mahaba ang pasensya nyo, kasi alam nyo naman sa Pilipinas ganyan talaga, hindi na nawawala yung palakasan. Pero pagdating dito at pag nalampasan nyo naman yan, hayahay na kayo. At hintay-hintay na lang kayo ng employer. Diyan nyo na malalaman kung sino yung una sa inyong makakaalis. Dito kumbaga random selection dito sa Korea, walang palakasan. Tandaan nyo yan. Pag nandito na kayo sa South Korea, walang palakasan dito. Kung pila yan. Kahit saang sangay ng gobyerno dito, sa applyan sa trabaho o papunta kami ng immigration at kunyari i-renew ng kontrata, number yan, pila-pila. Wala ditong unahan. Kung sino yung nauna, siyang mauna. Kung sino yung mahuhuli, siyang mahuhuli. Ganon dito sa South Korea. Kaya habaan nyo ang pasensya nyo dyan tungkol sa mga bagay na yan hanggat nandyan pa kayo sa Pilipinas. At dyan nyo masusubukan kung talagang mahaba ang pasensya nyo At pagdating nga dito, kahit dito sa company namin, pila-pila yan, walang unahan, lalo na sa pagkain. Pero pagdating sa amin dalawang Pinoy,
Kasi nga dadalawa lang naman kami, kami na yung pinapauna kahit may nakapila na sa kantin. Napalagay nating mga 10 kasi ang empleyado ng amo ko ay mahigit 40, kasama kaming 2 Pinoy. Pagdating ng kantin, may nakapila na, sasabihin ng mga nasa una, total 2 lang naman kaming Pinoy, pinapauna nila kami. Antindi, no? Hanggang dito, pero sila naman ang may gusto nun. Para sa akin, kung ako yung tatanungin, kahit hindi naman, okay lang naman kasi kunti lang naman. Ang mahirap kasi dyan sobrang dami nang nagpapamedical kaya siguro yung ibang clinic, pag yung doon nagdagsaan lahat sa medical clinic niyan, siyempre ang dami ninyo, talagang matatagalan talaga kasi sobrang dami ninyo. Sasabayan pa ng palakasan. Pag malakas may kakilala sa medical clinic, silang uunahin. Paano pag yung KLC nagdala ng mga 200 tao, di anong oras pa matatapos yun, di ba? Kaya ganun ang nangyayari. At karamihan kasi dyan sa mga medical clinic, yung kilala na talagang dinadagsayan ng mga magpapamedical. Kaya kumbaga habaan na lang ang pasensya sa mga proseso na ganyan na palakasan. Minsan di na rin natin maiiwasan pag nagipagtalo ka pa sa mga medical clinic na yan, may stress ka lang lalo. Baka mamaya tumaas pa yung BP mo, hindi pabalik-balikin ka pa. Yan yung overtime ko ngayon. Babantay ako ng GPS. Ayan, nag-recording na yan sa satellite, parang UFO. At yan nga, yung overtime ko ngayon. Kasi Sabado ngayon, talagang ang pasok lang namin Monday to Friday lang. Ngayon, pinag-overtime ako ng amo ko sa labas. Syempre, ibang bayad nito kaysa dun sa regular day. Kasi Sabado ngayon Ako ngayon, Sabado, tapos maghapon ako dito. Nagsimula ako ng alas 6. Ang tapos ko alas 6 din ng hapon. At malaki ang bayad nun. At yung kasama ko nga, yung isang Pinoy, bukas naman siya. Palitan lang kami para walang lamangan. Ganun lang yon. Dito ako ngayon, dito yung area, dito kung saan ako yan. Ang likod nito ay gasolinahan. Yun. Yan. Ang maganda dito sa overtime namin sa labas, kahit anong oras ka, kumbaga kahit anong oras ka mag-umpisa, walang problema. At hindi kami pinupuntahan ng amo namin dito. Kumbaga bahala kami kung anong oras namin mag-umpisa sa trabaho. Basta makapag-record lang itong satellite na to ng isang GPS kasi kailangan siyang makapag-record sa satellite ng 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras, i-off ko siya, tapos papalitan ko ng panibago. Bali sa isang araw 4 na GPS yung kailangang makapag-record sa satellite. At yun nga maganda dito, walang oras. Kahit kumbaga tanghaliin ka ng gising, bahala ka kung anong oras mo gustong mag-umpisa. Basta kailangan yung 4 na GPS kailangan siyang makapag-record sa satellite. Yun yung kagandahan ng trabaho dito sa Sabado. Saka wala kang ibang gagawin, i-on mo siya, mag-a-alarm ka ng 3 oras. Sa 3 oras, pagdating ng 3 oras, i-off mo na siya. Yun lang yung trabaho dito sa overtime namin. Bahala ka kung anong gawin mo. Kung magpalakad-lakad ka dyan, katulad ko ngayon, gumagawa ako ng video habang nagbabantay. Wala kang ibang gagawin kundi bantayan mo lang siya. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload na ang video. Bye bye!